Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, Vice Mayor patay matapos barilin ng kasamahang SB member sa Ibahay, Aklan. Armadong grupo timbog sa Bukidnon, matataas na kalibre ng armas na kumpiska. 404 na mga anak ng ex-MILF fighters binigyan ng educational aid. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Patay sa pamamarilang vice-alkalde ng bayan ng Ibahay sa Aklan matapos itong barilin ng kasamahan niyang Sangguniang Bayan o SB member ngayong Biyernes ng umaga. Kinilala ang biktima na si Vice Mayor Julio Estolioso habang ang suspect naman ang kasamahan nitong si SB member Mirel Senatin. Ayon sa investigasyon ng pulisya, pasado alas 9 kaninang umaga nang magtungo ang suspect sa opisina ng Vice Mayor para hingi ng mga kopya ng kanyang mga authored ordinances. Tinanong pa umano ng suspect ang biktima kung ano ang kasalanan nito sa kanya, saka bumunot ng Glock 17 pistol saka pinaputukan ng ilang beses ang Vice Mayor. Sinubukan pang itakbo sa ospital ang 50 taong gulang na vice-alkalde ngunit idineklara rin itong dead on arrival. Patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng pulisya sa motibo ng krimen dahil magkaalyado at nasa iisang partido naman ang dalawa. Arestado ang 7 individual sa isinagawang operasyon ng Police Regional Office 10 sa Barangay Butong, Quezon, Bukidnon, kamakailan dahil sa iligal na pagbibitbit ng matataas na kalibre ng armas. Ayon sa ulat, iligal na inokupa ng grupo ang pribadong lupain at ginagamit ang mga armas para takutin ng may-ari. 6 sa mga ito ang nahuling may dalang baril habang isinasagawa ang operasyon. Batay sa bisa ng 5 search warrant, nasamsam mula sa mga suspect ang 15 high-powered firearms kabilang ang M16 rifles, M1 Garand, Ultimax 100, mga kalibreng .45 pistols, granada, bala, uniforme at iba pang kagamitan. Patuloy naman ang isinasagawang paghahanap sa 4 pang miyembro ng grupo na nakatakas habang mahaharap ang mga nahuling suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Republic Act 9516 o ang Illegal Possession of Explosives. Mahigit 400 anak ng mga dating mandirigma ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ang tumanggap ng tig 25,000 pesos na educational assistance mula sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO nitong Miyerkules sa Cotabato City. Pinangunahan ni na Presidential Peace Advisor Secretary Carlito Galvez Jr. at Special Assistant to the President Secretary Anton Lagdameo Jr. ang pamamahagi sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex katuwang ang Task Force for the Commissioned Combatants and their Communities at Mindanao State University System. Ayon kay Galvez, bahagi ito ng normalization track ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro upang matustusan ang pag-aaral ng mga benepisyaryo hanggang makatapos ng kolehiyo. Simula 2022, 2,500 na estudyante na sa Mindanao ang natulungan ng programa. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.